anak nila maliliit. Okay. Mga nag-iisapa na po kung meron po kayo magagawang rescue para sa amin. Nandito lang po kami, naghihintay po sa inyo. Anong eksaktong lugar nyo dyan sa Fukushima? Fukushima Ship po. Okay. Teresa, nasa studio namin ngayon ang iyong mga magulang si Edmundo at si Nanay Lourdes Rivera. Pwede mo silang makausap. Magandang umaga po, Tatay Edmundo, Nanay Lourdes. Si Teresa po, kausapin niyo po sila. Teresa, may mensahe ka ba sa mga magulang mo? Wag na po silang mag-alala. Mabuti naman po kami dito. Malayo pa po kami. Nasa 40 kilometers po kami, pero nag-iingat din po kami at humihingi ng tulong po sa mga rescue. Natawagan naman po kami ng meeting place para po makapunta po kami kasi mahirap po kami pumunta ng 20 minutes, 30 minutes nila kami tatawagan para makapunta sa meeting place kaya wala po kami mga gasolina. Nakalayo po namin. Nanay Lourdes, si Teresa po. Tess, Nay. magre-rescue sa inyo. Sana sumama na kayo, anak. Nag-aalala kami sa iyo. Sama mo yung mga anak mo. Kahit kayo mayan, pupunta kayo. Pag maayos na, tsaka kayo bumalik dyan. Oo, Nay. Naghihintay lang kami ng rescue dito. May dumating na hapon daw na rescue pero hindi kami natawagan. Bigyan natin 30 minutes na kapot. Hindi kami makakapot dahil wala kaming ng natitingin dito. Napakalayo namin. Maaari po tulungan niyo po yung anak po. Opo, ginagawa po natin ng... po sila doon. Opo. Alam mo kaagad kung anong oras at saan yung pick-up point ng rescue. Kasi dinadala yata sa Tokyo ang mga tao. Umalis na kayo dyan bago lumala yung sitwasyon dyan. Palala ng palala dyan sa Fukushima. Nakikita namin sa TV dito. Kawawa yung mga bata rin. Baka ilang taon na ba yung anak mo, Teresa? Malalaki na po sila. Malalaki na. Oo. Opo. Okay. Sige ho, gagawa ho. Actually, patuloy naman po ang koordinasyon namin. Doon si aming reporter na si Chino. At ang huling balita yata, Teresa, babalik uli dyan yung ating embassy staff. Papaalam lang namin kung saan eksaktong lugar pa kayo dyan, ha? Opo. Pwede tawagan niyo lang po kami. Sabi pa lang para po makapaglakad na po yung mga tao doon sa lugar na dapat nila kami pick up. Kasi hindi po namin makakaya ng 30 minutes lang po na pumunta doon. Okay. Maraming salamat sa iyo, Teresa. Ingat kayo dyan. Po sa unang hirit, pinagsagaan po kami kontakin. At mula doon, salamat po. Salamat po, Maria Teresa Rivera Tano, mula po sa Fukushima, Japan. At salamat din po sa kanyang mga magulang, sina Edmundo at Lourdes Rivera, na nasa ating pong studio. Labis naman ang pag-aalala ng ilan nating kababayan dito sa Pilipinas para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa Japan. Ilan kasi sa kanila hindi pa rin nakakausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Narito ang report ni Jamie Santos. Sabay dapat silang dalawa uuwi. Kasama yung mga apo ko dalawa. Hindi na naikubli ni Aling Lydia Calambang kanyang tunay na nararamdaman habang kausap namin. Halos mawasak ang puso niya habang inaalalang maaring sinasapit ang dalawang anak na nakatira sa Miyagi-ken sa Japan, sina Violeta Cano at Virgie Sasaki. Mula nang magkalindol at magkasunami, di pa niya nakakausap ang mga anak. Nasa listahan na ng missing si Violeta sa Philippine Embassy sa Japan. Ang ano ko yun, naramdaman ko na wala na. Kumbaga. Pero para naman tumibay din ang loob ko na sabi, wala pang Pilipinong nakikitang ganon, kundi puro mga Hapon lang. Ang hirap daw mga pasa dilim, kaya naman ang ate nilang si Veronica Calamba, araw-araw daw tinatawagan ang mga numero ng dalawang kapatid. Makalipas kasi na isang dekada, magbabalik bansa raw sana ang dalawa at magbabakasyon dito sa Abril. Sana raw nakauwi na lang ang kanilang mga kapatid kasama ang mga pamilya nito bago nangyari ang trahedya. Na sana malocate kung buhay o patay na, ganon. Kasi ang hirap nung wala kaming magawa. Wala ring tigil ang patak ng luha ni Michelle. Labis ang pag-aalala niya sa kanyang inang si Ana Margarita at dalawang kapatid na nasa Fukushima, Japan. Noong linggo lang nakausap ni Michelle sa telepo ang kanyang ina sa kanilang paputol-putol na pag-uusap. Ramdam raw ni Michelle ang matinding takot at paghihirap ng kanyang ina. Takot ako mawala sila.
Kahit walang magiging kabuhayan sa Pilipinas, gusto ni Michelle na matulungang makauwi ang kanyang nanay at 2 kapatid. Natatakot daw siya sa epekto ng radiation sa kanyang ina at mga kapatid. Bagamat nakaligtas ang kanyang pamangkin na si Liza Lorraine, hindi pa rin maalis ni Melchor na mangamba at mag-alala. 4 na buwan pa lang daw kasi si Liza sa Japan at nagtatrabaho bilang civil engineer. Kahit daw payak ang kanilang pamumuhay, sinikap daw nilang palakihin ito ng maginhawa. Mahirap, wala akong pagkain dito, wala akong mainom. Hindi ko malaman kung saan ako tatakbo. Kaya naman daw todo-todo ang kanilang pagdadasal dahil sa ngayon daw doon lamang sila kumukuha ng lakas. Sana raw lahat ng mga Pilipinong nandoon ay makauwi na ng ligtas. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Sa isang pambihirang pagkakataon, Japanese Emperor Akihito tarawagan sa kanyang mga kababayan na patuloy na magtulungan at huwag mawalan ng pag-asa. Tila isinapuso naman ito ng mga Hapon na patuloy na nagkakapit kamay sa gitna ng trahedya. Narito ang report. Walang patid ang pagdating sa Japan ng relief goods na donasyon mula sa international community. Pero mismong ang mga Hapon, walang iwanan sa gitna ng pinagdaraan ng pagsubok. Ang mga residenteng hindi gaanong apektado ng kalamidad, patuloy ang pagbibigay ng donasyon sa mga kababayan nilang walang-wala. Karamihan sa mga idinodonate, mga kumot, damit, gamot at diapers para sa mga bata. Habang lumalala raw ang epekto ng kambal na trahedya, lalong tumitindi ang pagnanais ng mga Hapon na makatulong sa kanilang mga kababayan. Abot hanggang sa labas ng Japan ang pangamba sa epekto ng radiation leak. Sa Thailand, sinusuri na ang mga isda na ini-import mula sa Japan. Hinihikayat na rin ng Thai authorities ang mga negosyante na iwasan o bawasan muna ang pag-aangkat ng Japanese products, lalo na ang mga karne at seafood. Sinimulan na rin ng Hong Kong at Singapore ang pagmamonitor ng mga imported goods mula Japan. Pati ang South Korea, inaasahang babawasan ng seafood imports mula sa kapitbahay nilang bansa. Pero mas matindi pa rin ang pangamba ng radiation leak sa loob mismo ng Japan. Ang takot, ramdam hanggang Tokyo na mahigit 200 kilometro ang layo mula sa napinsalang Daiichi Nuclear Power Plant. Kahapon, muli na namang nagkasunog sa Reactor 4 at 2 ng planta. Ayon sa World Health Organization, may radiation leak mula sa Reactor 2. Sinundan pa yan ang paglabas ng puting usok